Yan, on natin yung ignition. Yan, tapos makikita nyo yan, nag-blink. Isang mahaba, tapos dalawang mandabito naman yung ating ito-troubleshoot ngayon. At problema pala nito mga sir, nag-check engine siya. Yan, on natin yung ignition. Yan, tapos makikita nyo yan, nagbi-blink. Isang mahaba, tapos dalawang mabilis. Yan. Tapos pansinin nyo pagka ganyan na nagbi-blink, isang mahaba, tapos isang mahaba, dalawang mabilis. Tapos obserbahan nyo muna yung sa may fuel pump nya. Yan, lalapit ko yung camera sa fuel pump, tapos i-on ko yung susi. Yan, dapat may marinig kayong ugong dyan. Dito wala talagang tunog, kaya kahit anong gawin nating pa-start dito, hindi po talaga siya mag-i-start. Yan, nalubat na lang yung battery sa kaka-test nila. At sinakay na lang to sa kulong-kulong papunta rito. Yan, nagre-redondo naman, kaya walang problema yung kanyang side stand. Ngayon, hahanapin natin yung problema niyan. Unang-una nating ito troubleshoot niyan, itong sakit ng injector natin. Kasi once na pagka yan ang loose connection, hindi rin gagana si fuel pump natin. Pag si TPS naman ang loose connection, pag ODK example natin dyan, hinugot ko yan, tapos inon natin yung motor, tutunog at tutunog pa rin dapat si fuel pump. Kapag yung auto choke naman yung tinanggal natin na sensor, tutunog at tutunog pa rin si fuel pump. Kaya dito sa dalawa na to, wala siyang problema. Ngayon, ang i-check natin muna itong socket nung sa may injector. Yan, kung mapapansin nyo, naka-wire na rin siya, dahil siguro nangat-ngat na rin ito ng daga. Kaya magre-rekta muna tayo, baka kasi itong sensor yung problema. At kung mapapansin nyo naman yung kilometer nito, halos bagong bago pa lang, 8,611 pa lang yung kanyang mileage. Kaya malabo sa wiring na short circuit, dahil bago pa lang yung motor natin. Pero nakadepende pa rin yun kung may ngat-ngat ng daga tapos nag short circuit. Ayun, maaaring mag short circuit ng ganun. Tapos siyempre check din natin yung sa may battery. Okay, sinuha natin. Yan, susunod muna natin yung unahin pala muna natin yung battery. Check muna natin yung fuse nya. Yan, natanggalan natin yung battery cover nya. Tapos check din natin yung fuse nya. Kasi kung mapapansin nyo yung fuse nya, dapat dito sa tabi nung 10 ampere na kulay pula, dapat same yan na 10 ampere. Dito nakalagay, may nilagay dito na 5 ampere. Yan, dapat parehas dyan na 10 ampere. Yan, parang pinagawa na yata to sa iba. Yan, tatanggalin muna natin yung mga fuse. Yan, mayroon na rin siyang nakataling hibla ng wire. Yung 25, di ko napakakilaman yung 25 kasi nagpapanel naman yung motor. Yan, isa-isa natin ulit. Ito, buo pa to. Kailangan natin doon i-double check. Yan, dapat dito sa may gilid, ano yan, dapat 25 saka 5 ampere na dalawa. Tapos may wire pa rin sa pinakalalim.
Yan yung wire, parang ginamit yata ang pinasundot to. Yan, ginagamit yata to sa dito, parang nire-reset yata nila. Okay, mamaya titik yan. Tapos lalagay tayo ng 2 10 ampere para ito. Ibabalik ko muna. Check muna tayo ng ng wiring. Parang binahayan yata ng to, ng ipis. Okay, try muna natin tong rekta. Yung rekta na sasabi ko, tatanggalin ko to, tapos magpapagapang ako ng wire dun sa may ilalim nito ng socket. Yan, chinik ko na ito mga sir, at wala namang problema. Yan, tapos tinanggal ko na rin yung kanyang headlight, saka yung cover main pipe dito sa may dibdib. Tapos napansin ko yung sa may conversion ng susiyan niya, kasi yung susiyan niya anti-tip na, yung susiyan niya. Tapos ngayon nakita ko rin na yung wire nung anti-tip natin na ignition ay dadalawa lang. Yan yung ginagamit ng mga wave, yan, mga wave dash, yan, para yan dyan. Kasi si Honda Click, 4 yung wire nyan. Tapos napansin ko nga dito, ayan, kinuha lang yung positive, saka yung itong accessories wire, yung ECC ng motor natin na kulay itim. Tapos yung ito pala yung ECC wire, yung may line na pula. Tapos pinagdikit si yung kulay blue, yung sa panel. Yan, pinagdikit nila. Tapos pag sinusuy mo naman, okay naman siya. Okay naman, kaso nag-check engine. Check ko na rin yung wiring nito, at kung mapapansin nyo din naman, bago lang din naman yung unit. Yan, check ko na rin yung wiring yan. Wala naman mga ngat-ngat ng daga. Yan, wala siyang mga ngat-ngat ng daga. Ito mga sana, iwasan yung ganito yung gagawin nyo. Yan, okay gagabit ng ganito, na gantong susiyan. Hindi po yan advisable sa motor natin, lalong lalo sa FI. Kasi ang FI, 4 yung wire nyan. Yan, tapos chinik ko natin lahat, wala talaga. Hindi natin makita yung problema. Ngayon magka-try tayo ng ibang ECU. Titesting natin kung matatanggal yung check engine na yan. Kasi lahat ng sensor chinik ko na yan, wala namang poor connection. Yan. Kasi yung isang mahaba, yan yung may problema dito. Kaso chinik ko na rin yan, okay naman. Tapos wala na akong makita dito eh. Chinik ko naman pati mga fuse. Yan, pati yung fuse box okay naman. Ang hindi ko na check dito, ito yung ECU. Kaya try natin magpalit ng ibang ECU kung mawawala yung check engine na yan. Kasi dahil dito, yan, dapat hindi yan ino-conversion sa ibang susiyan. Kasi magkano lang naman yung isang set ng susiyan ng Honda Beat,
nasa 1.5 lang yun o 1.4. Yan, masisira pa yung ECU nyo kung sakali. Okay, check mo natin. Gagamit tayo ng ibang ECU. I-off muna natin yung ano. Yan, yan yung ECU nya. Yan, itatry natin siyang palitan. Tatry tayo ng ibang ECU. Yan, tatry tayo ng ibang ECU. Yan muna yung ititesting natin. Check natin kung mawawala yung check engine. Isang mahaba saka dalawang mabilis. Ay, tatanggalin muna natin to at ilalagay natin yan dito. Yan, tapos lalagay natin dito. Kasi hindi natin ma-troubleshoot hindi natin makita kung ano yung problema ng check engine na yan. Lahat naman ng sensor okay. At kung mapapansin nyo naman yung unit na to, 8,000 pala yung tinatakbo. Okay, bali na ilagay na natin yung yung testing nating ECU dito. Ito yung stock na ECU nya. Tapos try natin yung susi kung mawawala yung check engine nya. Yan, kung mapapansin nyo, hindi na nagbi-blink yung check engine nya. Tapos lapit tayo sa may fuel pump. Ilalapit ko yung camera. Ayan, tumutunog na, hindi tulad kanina na ito yung ginamit nating ECU, hindi siya tumutunog. Ibig sabihin may problema yung motor, itong ECU. Tapos try natin siyang yan mo natin, try natin siyang i-start kung mag-i-start siya. Okay, paso nga, pakik mo nga pre. Try natin siyang i-kick kung aandar. Yan mga sir, umandar siya. Umaandar siya. Bali ang may problema dyan yung ECU. Kaya iwasan yung gumamit nito. Yan, itong ganitong susyan, hindi yan advisable na gamitin dito sa Honda Beat. Dahil 2 wires lang yung susyan natin. Yung nilagay. Sa Honda Beat, 4 wires yan. May kanya-kanya yan. Kaya huwag kayong gagamit ng gantong susyan na anti-tip na 2 wires. Kaya huwag kayong gagamit nito mga sira. Kasi ang mahal ng ECU natin, masisira lang dahil dito. Magkano lang naman yung susyan natin dito, 1.4 lang. Mas maganda bumili na lang kayo. Huwag kayong gagamit ng 2 wires na ignition switch. Yan, bali dito ipapaalam mo natin kay sir yung may-ari nito na dapat hindi siya pwedeng gumamit nito at mapapalala yung sira ng motor niya. Tulad niya yung ECU, nasira yung ECU niya. At kung mapapansin nyo rin kanina yung sa may battery, meron din siyang ginamit na pang test dito. Lalo kung wala kang ideya kung paano i-test, mahirap. Okay, bali sa ngayon wala pa tayong available na ECU at papaalam mo natin to sa may-ari na si sir. Yan na, ang problema niya ay yung ECU. Ito yung ECU niya. Yan, mapapansin nyo wala na yung naka-indicate lagi na nag-blink. Yan, bali hanggang dito na lang muna yung ating video. Abangan nyo na lang uli yung susunod kong video pagka nakabili tayo ng ECU na para dito. Okay, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat. Sana huwag kayong gumamit nito.